Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga bang balangkas niya na masusuri ng tao na may pagkakamali siya? Ano nga bagang plano niya na nabatid ng mga anak niya? Subalit lahat ng anak niya, balangkas kungisan, ay di dapat at marapat. Mga plano nila ay batid niyang lahat. Kaya nga, ang bawat araw kung sa kanya nakasalig na lahat upang ipagkatiwalat siya ang manguna't magharing ganap, lahat ng kanyang anak di mababaliwaw, di mawawalay, hindi malalayo sa kanyang piling bilang Espiritong Banal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sa pamilya man, kung mayroon kang 5 anak, pare-parehas man silang mabait, subalit may kanya-kanya silang ugali. Mayroong mabait na hindi umiimik kahit na nahihirapan na siya, kahit na sa palagay niya ay nasasaktan siya, alang-alang sa ayaw masaktan ng magulang niya, nananahimik pa rin siya. Subalit mayroon namang anak na maisiwalat lang ang kanyang gusto, kahit masaktan lahat ng kapatid niya ay tama lang sa kanya, husto lang sa kanya. Mayroon namang kahit gusto niya nang sabihin, nang dahil kapatid na nga niya mismo, nahihiya pa siya, hindi niya rin maibigkas, maibulalas ang kanyang laman ng dibdib. Mayroon namang sadyang matapang, subalit mabuti naman ang kanyang ginagawa. Matapang siya, huwag mayroong magsasalita sa mga kapatid niya, sigurado siya makikipaglaban, makikipag-away. Ganon ang ugali ng tao, iba't iba. Kaya sa isang pinagmulang ninunong si Eva at Adan, at pagkatapos ng dumatal ng takda kay Noe na kanyang pinagturanan, nalilipulin ang daigdigan. At ang natira ay ang lahi nitong si Noe na yaon ang pasimula hanggang sa lahi ni Abraham. Iba't ibang naging pag-uugali, iba't ibang naging gawa, hanggang sa dumatalang takdang Kristo na mismo ang binaba. Iba't iba pa rin ang naging pang-uugali, ang pinasilay na gawa. Subalit napakabuti pawa ng Ama, anuman ang kanyang nakita't nasilayan sa kanyang mga anak, hindi pa rin natigatig ang pag-ibig niya, hindi pa rin nawala ang pag-asa niya ng lahat ng anak niya. Ang maaring kumilala sa kanya ay umaasang magbabago pa rin siya. Walang tugot ang paghahandog ng Ama. Walang maliw ang pag-ibig niya. Lahat ay pinag-uukulan niya ng pansin. Ang tao lamang na mga anak niya, ang di lahat ay nag-uukol ng pansin sa kanya. Kaya't kung lahat lamang ng kanyang anak ay mag-uukol ng pansin sa kanya, makikilalang lubos siya na tunay siyang magulang na walang kapantay kanino man na nilalang. Ang kanyang magagawa, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang ibibigay sa bawat nilalang na kanyang anak sa ibabaw ng lupa. Mga minamahal, alin kaya sa magkakapatid na mula sa Ama ang makasakit ng damdamin ay di inaasam? Hindi baling siyang masakitan, alang-alang sa magulang na minamahal, tiimbagang niyang tutok din gagawin. O sino kaya sa inyo ang mabigkas lang ang gustong sabihin, walang patumangga, walang pakialam, masaktan, masagasaan ang may pinatutungkulan? O ilan din kaya sa inyo ngayon ang sa kapatid
na mga anak ng Ama, na kapatid ng Kristo, yaong ayaw niyang masaktan ng kapatid niya, ipaglalaban niya kahit sino pa siya. Mga minamahal, lahat na yon ay pawang may kabutihan. Subalit, ang dapat pagiging ugali ng tao, bago mo gawin, suriin mo mabuti. Hindi lamang ng ganang isip at damdamin mong alam mong mabuti, kundi alamin mong mabuti pa kung pawang tama-tumpa ang gagawin. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nagkarameneyahanam. 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 Ang tunay na damdamin ng Kristo at Ama, kung matatanggap at susundin lang ng mga anak ng Ama, walang magiging alitan ang sinuman. Kaya't ang lahat ay magiging ganap ang kalooban na tunay na may pagmamahal. Nagkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang mensahe kanina? Ang pag-aalinlangan ni Tomas. Ilan kaya sa inyo ang may pag-aalinlangan sa magagawa ng Ama? At ilan din kaya sa inyo ang nang marinig ang salita ng Kristo at napatotohanang totoo pala na ang Kristo'y nasa harapan niya na, nasambit niyang Panginoon ko at Diyos ko. Mga minamahal, tunay na nasasalarawan sa buhay ng tao na sa tuwin ay hindi natatapos ang gawa ng Ama. Lagi at sa tuwin na may magagawa siya. Kaya inyong pakinggan ang mula kay Mateo. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ang ilang katao, ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing pinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Kung minsan may mga taong sa mabuting ginagawa ng kapwa nila ay humahamak, nang dahil ang palagay ay maka-Diyos sila, totoo sila sa Diyos, ang pananaw nila sa mga taong gumagawa ng mabuti parang mayabang, parang palalo, o para kayang mapagmagaling. Kaya kung minsan sa halip na matuwa, sa halip na maniwala, sa halip na tumanggap, hindi gayon ang nagaganap. Pagsusuri pangganap at pangungutya, dili kaya naman ay panghuhusga. Marami ang taong ganito. Sa halip na matuwa sa ginagawa ng kanyang kapwa, na pawang makabubutit ikabubuti ng kanyang kapwa. Sa halip na damayan, tulungan sa mabuting gawa,
hindi pa matanggap, nililibak pa, sapagkat sa isip at damdamin niya, parang nilalamangan niya ang Diyos. Lalo tigit kapag ang nakita'y kamangha-mangha at kahiwaga ang gawa. Subalit hindi nag-iisip kung ganang pagkatao kaya magagawa yaong gayong kaganapan na ginawa ng kanyang kapwa. Tulad nitong Jesus. Sapagkat tao ang pananaw, nang marinig ang pinatatawad ka na sa iyong kasalanan, nag-alma ang damdamin ng mga nakikinig. At ang palagay ay nilalapastangan ng Kristo ang Ama na tinatawagan at sinasamba na sinusunod daw ang kautusang mula kay Moises. Kaya't ang tanaw ay lapastangan. Kaya sa halip na matuwa, iba naging damdamin, iba naging kaisipan. Naghahanap ng paraan kung paano itong Hesukristo na gumagawa ng mabuti at pawang ikabubuti ay ibigay pa ang higit na parusa, sapagkat sa palagay ito'y nagmamagaling at pinangungunahan ang Diyos nilang sinasamba. Subalit hindi nila nasuri saan bang mabuting gawa, saan bang hiwaga, saan bang himala. Tama na may gumagawa ng hiwaga sa palagay ng tao. Subalit, ang pagdakay mapalakad mo isang paralitiko'y hindi ito gawa ng tao, kundi ito'y gawa ng Diyos na dakila. Subalit, bakit hindi matanggap ito ng kapwa? Sapagkat hindi lahat ay may kababaan ng loob. Hindi lahat ay may pag-ibig sa kapwa. Kaya, ang umiiral sa iba, inggit at pagyayabang. Mga minamahal, ilan kaya ang taong sa gawa niyang mabuti ay dadamayan siya ng kapwa niya? Tutulungan siya ng kapwa niya upang sa gayon kung papaano ang mabuting layunin ng kapwa niya na ginawa na pawa sa kapwa ay maging marapat pa na mailunsad nila kapwa nang sa gayon ng Ama ang tunay na malugod sa kanilang gawa. Pawang katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat kung may nakakagawa man ng imposible sa lupa, walang hindi gagawin, yaon ay mula sa amang dakila. Sapagkat ang imposibleng ginagawa sa lupa ay bahagi ng Ama sa kanyang kapangyarihan ng pamamagitan ng kanyang Espiritu. Tama, may mga gumagawa ng salamangkero. May gumagawa ng kahiwagaan, magic na tinatawag. Subalit, natanto mo ba na ang ginawang pagpapalakad sa isang paralitiko ay isang daan ng pag-ibig at pagpapalaya sa kapwa mo? Naparalitiko ba ang buhay mo dahil walang nagmamahal sa iyo? Naparalitiko ba ang pananampalataya mo dahil walang tumanggap sa iyo? Subalit, nang makilala mo ang Kristo, lahat ng pagkaparalisado sa buong katawan mo biglang nabuhay ng dahil sa pananampalataya mo. At naganap ang ikaw ay nagbago. Ilan kaya nang dahil sa kanyang mabuting gawa, ang wala ng pag-asang kanyang kapwa ay nasidlan niya ng galak at pag-asa, sapagkat tumimo ang pag-ibig, umiral ang pag-ibig, at ang katapatan ay naghari. Magalak kayo mga mahal ko kung ganito ang ginagawa ninyo. Sapagkat walang makatutupad makagaganap nito tao na damdamin, maliban ang binahagi ng Espiritu, ang bahagi ng Espiritu, ang mula sa Ama, na mula sa Kristo, na pinatunayan at pinakita ang tunay na gawa ng Ama ay kaiba sa bawat anak niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya, ikaw ba'y anak ng Ama? Kapatid mo ba ang Kristo? Hanapin mo ang kaparaanan sa kapwa mo paralisado sa pag-asa sa buhay. Kapag nang dahil sa iyo, naitindig mo ang kanyang paglaban sa buhay, malulugod ang Ama sa iyo, magagalak siya sa iyo, sapagkat ika'y tunay na anak niya, anak na nagmahal sa kanya,
na nang dahil sa pag-ibig mo sa Kanya, nagawa mong damayan ang iyong kapwa. Tulad ng Kristo, nang dahil sa pag-ibig, nang dahil sa kadakilaan ng Ama, nagpasilay ng kahiwagaan upang patotohanan ng Ama'y tunay na mahiwaga at ang Ama'y lahat, walang imposible na Kanyang magawa. Ang imposible sa tao ay posibleng gawin niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramaniya. 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 Kaya, may Kristo ba kayo? Nakatimo na ba sa puso nyo? Umasa kayo. Anumang paralisado sa buhay nyo, magagawa niyang maging normal at may tatawid niya kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kilalanin nyo lamang ang matwid at huwag kayong tumulad sa kapwa nyo mapanghamak, sa kapwa niyang tulad niya. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Buhay na buhay at hindi patay. Kaya't kung papaano ang Kristo'y nagpatawad, tanda ng pagpapatawad ay kagalakan. Kaya ikaw man sa panahon ngayon, kapag ginawa mong pagpapatawad, may mababago sa iyong buhay. May mapapakita sa iyo ang Ama. Kung sa dating buhay mo, maraming paralisado sa iyo, isip at damdamin mo, pananaw mo sa mundo, bubuhayin ng Amang normal nang dahil ang pananampalataya mo ay buhay sa Kristo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan itong sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, hamakin man kayo ng kapwa nyo sa layunin at adhikang mabuti pawa, ipagpatuloy nyo ito, Amaang kaakibat ninyo. Sapagkat sa mabuting gawa, walang napapahamak. Sa masamang gawa, may napaparusahan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po bang imposible sa Panginoon? Sa isang salita lang ay may magaganap. Kaya kapag nagtiwala ka sa salita niya, may magaganap sa buhay mo. Kapag tumiwalag ka sa kanyang pananampalataya, humiwalay ka sa landas niya, di mo makikita ang tuwid na paraan ng iyong buhay. Kaya halina, halina, halina. Maluwat ka bang nakaratay sa iyong maling pananaw? Maluwat ka bang nakaratay sa iyong maling pandama? Maluwat ka bang nakaratay sa iyong maling pag-iisip? Huwag, tumindig ka na. Lumakad ka sa matuwid at pakikita ng Ama ang daan ng kanyang katwiran. Doon bubuhayin kanya ng may tuwirang gala at ligaya. Kaya hindi na paralisado ang iyong pagkatao. Buhay ka ng lalakad sa katwiran niya at buhay mong pakikibakahan ang buhay mo sa mundo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, lahat ng dapat na sinasalayan mo, bitbitin mo na ito at idiretso mo kay Kristo. Huwag ka nang magtitira pa ng mga paunat-unat, paanat-anat mong pangangatwiran, kundi nang makilala mo, tumindig ka na't lumakad sa mabuti niyang daan. Buhay ba ang Diyos? Katotohanan ang aking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yung dating paniniwala mo na kapag umalis ang anak mo, "Oh, anak, kumakain, huwag ka munang umalis." Kung mahuhuli sa opisina ay anak mo, iniisip mo pa yung pamahiin mong mali.
Sa halip na pinagpala, natanggal sa trabaho. Nasaan ang malas sa ginawa mo? Subalit kung ginawa mo, o sige anak, patnubayan ka ng ama, pagpalaing ka niya. Di ba mas maganda? Yan ang mali mong pananaw. Yan ang mali mong katwiran. Yan ang mali mong paniniwala. Dumiretso ka na. Alisin mo na yan. Ang paralisado mong pag-iisip na di tama, tamang dakila. Buhay ba ang Diyos? Kung sa dating buhay mo, eka, may pamahiin eka Pag yung patay eka, lagpas eka dyan sa simbahan, huwag mo na eka dadan at baka bumalik, balik-balik patay. Anong koneksyon ng patay sa simbahan at binalik-balik sa daan? Ang lahat ng buhay ay may takda. Yun ang pananaw mo, yun ang magaganap sa'yo. Yun ang paniniwala mo, yun ang tatanggapin mo. Subalit kung ang pananaw mo ay maliwanag, ang Diyos na kinikilala mo, siyang magbibigay ng maganda na pamamaraan sa buhay mo at lilinisin mo ang isip at damdamin mo, wala kang bagabag, wala kang takot, sapagkat ang buhay ay ang dahilan ay pabalik-balik sa daan. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturan, kaya dati ka bang walang pinakikinggan kundi ang kapwa mo at nang may marinig kang kaiba sa kapwa mo, hindi ka ngayon makapaniwala. Hindi ka ngayon makatanggap. Sapagkat lahat ng naririnig mo ay katulad mong manloloko. At nang mayroong matuwid at isang totoo, hindi mo matanggap. Huwag. Sapagkat kung ang ama ang kikilos sa lahat ng anak niya at siyang tatanggapin, lahat ng anak niya magpapakatotoo sa kanya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya ang dating si ikaw ay binago na ng ama. Ikaw na ngayon si bagong buhay. Kaya, hahakbang ka ng walang palingalinga, diretso mong tatahakin ang tuwid na daan ni Kristo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tama ba? Kaya, diretso na. Wag sa computer ka. Pwedeng mag-computer, kaya lang yung mabuti ang tinitingnan mo, no? Yung mas mabuti po kapag nag-computer ka, yung mga mensahe ng kapwa mo, tao na makabubuti sa isip mo, yun ang tingnan mo. Kaya, dyan magaganap yung kapwa mo, kailangan mo. Hindi ka pwedeng mabuhay ng nag-iisa. Samantalang ang makasariling tao, ayaw niyang mayroong kaibigan ng kapwa niya. Gusto'y solo niya. Oo. Bakit? Kaya kapag nakita niyang gumawa, narinig ko eka. Sinabi niyang maliwanag. Pinatatawad ka na sa lahat mong kasalanan. Anong karapatang magpatawad nitong taong ito? Nilalapastangan niya ang Diyos. Diba? Kapag sinabi mo sa kapwa mo, patawarin mo ang kapwa mo at pinatatawad ka na ng Diyos sa lahat ng sala mo. Masama ba yon? Kung yung imposibleng maganap na palakarin ng isang paralitiko ay nagawa, ang magpatawad pa kaya ang di magawa? Ang tao nga naman, bulok ang kaisipan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo
may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kayo ba'y anak ng Ama? Kapatid niyo ba ang Kristo? Gawin niyo ang nararapat. Tularan niyo siyang ganap. Ng Ama ay malugod. Kayong lahat ay kanyang maging anak na kalugod-lugod. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama. Kay dakila niya. O, tingnan niyo po. Talagang pagtatawanan kayo sa dakong ito. Ba eka yan? Kinakasal ba eka ang mga yan? Ba't eka? Pinamumulaklak sila. Ba't ba eka? Sila ay... Kaya sa lahat ng mga mabubuting gawa ninyo, mga minamahal ko, pagpalain kayo't gantihan ng Ama. Kanya-kanya lamang pong salay-sayin yan eh. Maghintay lang po kayo sa lahat ng salay-sayin ng mga alagad. Ano? Darating po yung takda na yon at pati ang salay-sayin ni Apo Kunching. Pag naganap na, mahabang salay-sayin. Kung papaano ang simula at kung papaano ang ginawa ng pagtawid ng Ama sa bawat araw na nabubuhay ang bawat lingkod niya. Di po ba? Lahat po may istorya, no? Mayroon po bang taong walang istorya ang buhay? Kahit po yung pinanganak na abnormal, may istorya ang buhay. Halimbawa, pinanganak kang abnormal, mongoloid, o kaya ay mayroon pong depresya sa utak. Hindi siya nakalakad. Mayroon ding istorya ang buhay niyan. Halimbawa, ang istorya ng buhay niya kawawa naman kayang pinanganak na yan na abnormal. Datnan panawan eka. Kumisan di kumakain, nagkakalat ng dumi, etc. Ay kawawa yan. Ay kaswerte naman niyan. Arugang-aruga ng pamilya. May kasaysayan din po ang buhay, ano? O kaya naman ay kawawa yung bulag na yan. Hindi man lang inaalala ng kanyang pamilya. Ay, kay palad ng bulag na yan, talagang hindi pinababayaan kahit bulag. Hindi po ba? Lahat may istorya. Kaya kung ang istorya ng buhay mo'y magandang isalaysay. Sapagkat istoryang mula sa kagustuhan at kalooban ng Ama ang tinuntun mo at sinunod mong buhay. Kapag ang istorya mo ay pangit, masama, parang nakakahiyang isalaysay. Subalit, kung naging masama ka at nagbago ka, maganda pa rin ang ending. Buhay po ba ang Diyos? Amin na mahal, katotohanan ng aking tinuturan. Tulad ng isang paralitiko, ang saklap ng buhay niya sa una. Subalit, nang nagbigay ng kaparaanan sa buhay niya, ang isang Kristo na sinugo ng Ama sa kanya, nakalaya siya. Sa makatwid, ang sino mang kumilala sa anak na sugo ng Ama, makalalaya din siya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang pinakamahalaga, tumanggap ka lamang, kumilala ka lamang, at magsabuhay ka. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramanayana. 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 Ay, kabilis naman Apo Kunching. May bukas pa
Kaya lang po ang gawain panggabi ay may Sabado pa. Kasi po para maaga namang makatulog. Kailangan maagang gumising at maagang umalis at makabalik ng makahabol sa gawain. Saan ka ba pupunta po? Secret! Buhay po ba ang Diyos? Pero secret na hindi masama ang gagawin. Surprise! Tingnan nyo nga po. Salamat po. Salamat. Tingnan mo, hindi inaasahan. May box ba? Wow! Wala na nga akong kape. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan kumilos ang Ama. Masuspense ba ang buhay mo? May thrill ba? Sabi ng tao. Masurpresa rin siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, wow naman, sabi ng tao, patay kang inggitera, puputok na naman ang butsi mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, alam niyo po, totoo yan. Kung ano yung hindi mo inaasahan, minsan magigitla ka pa, napakahiwaga ng Ama, ano? Gusto niyo po bang laging mga imported goods meron kayo? Bay maglikod po kayo. Ay siguro laging imported goods ang ano na po kutsik. Masama ba 'yon? Kaya gusto mo bang minsan ba'y nagpunta ka ng SM nakita mo yung Crocs gusto mo? Yung Crocs. Kaya lang nakita mo yung presyo. Nako, umurong ka. Nakita ng Ama. Aba, nagitla ka, pinadalang ka. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang Ama. Masurpresa siya. Ganyan gumawa siya. Inggit ka na naman. Gumawa ka. Buhay po ba ang Diyos? Nako, purihin ka talaga, Ama. Purihin ka. Nakakita ka minsan sa SM. Wow, ganda ng bag. Tingnan mo yung presyo. Umurong ka na naman. Aba, nagulat ka. Pagpasok mo galing sa paglilingkod mo. Ano ito? Wow, magaling Mas maganda sa tiningnan ko ito Buhay po ba ang Diyos? Ganyan, kumilos ang Ama. At isang araw nagbukas ka ba ng cabinet mo? Aba, wow, wala na akong sabon. Subalit, sinabi mo, ikaw ang liwanag ko't buhay. Pagkatapos ng isang araw, aba, hindi lang isang sabon, doble-doble. Aba, isang pakete pala. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, at nang nakatanggap ka ba, namahagi ka, hindi mo sinolo, hindi mo sinabing, wala nga ako, kulang nga ito, hindi ko pamimigay. Sigurado din madadagdagan. Subalit, nang binigay ba sa'yo, sinabi mo, kawawa naman si ganon, ipartik ko nga. Pero hindi mo na pinagsigawan. Pagulong mo pa nga ang binigay sapagkat ayaw mong may makalam, baka magselosan. Subalit, anak, nakita ko yung ginawa mo. Kung ilan ang binigay mo, dodoblehin ko yan. Ganyan ang Ama, kaya sa makatwid, hindi ka naubusan. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, nagtanim ka ba? At marami kang tinatanim? Aba, kahit sa bakuran mo, kung marami kang tinanim, pag wala kang ulam, pipitas ka na lang. Yung pa kayang marami kang tinanim na mabuti sa kapwa mo, kaya pigtas ka rin ng pigtas. Mayroon bang walang hiya na pinaglingkuran ka? Huwag mo na siyang patulan. Huwag mo na siyang isipin. Ang tingnan mo na lang ang kabutihan ng Ama. Sigurado, aaliwin ka, pagagalaking ka, at bibigyan ka ng kalapat ng puso mo. Kung paano ka umaliw, aaliwin ka rin niya. Buhay ba ang Diyos? At hinihintay mo ba'y ganti ng kapwa mo? Huwag! Pag naghintay ka ng ganti ng kapwa mo sa ginawa mong mabuti sa Kanya, hindi ka gagantihan ng Ama. Kaya isang araw, sasabihin niya po Kunching, ganyan masurpresa ang Diyos. Ganyan. Baka lilipad ka ulit. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, ganyan ang buhay. Gusto niyo bang makasakay ng airplane na walang bayad? Apo Kunching, paano yon? Maraming anghel ang Diyos, isasakay ka niya.
Kaya po kung saan ka ba pupunta? Wala. In-example ko lang ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga minamahal, pagharian kayo. Kung ano yung paniniwala mo, magaganap sa'yo. Kung ano laging bukang bibig mo, tatanggapin mo. Sabihin nyo, airplane, airplane, airplane. Apo kung bakit airplane? Baka gusto mo sumakay sa aeroplano, hindi ka pa nakakasakay. Kaya pasasakayin ka ng ama. Paano po kayang mangyayari? Abay, wala ka palang paniniwala. Imposible ay magiging posible. Kaya, malay mo, binigyan ka ng ticket. Bukas, lilipad ka. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila ng Ama. Kapag ginawa niyang imposible sa Kanya, ang posibleng palagay mo'y di magagawa mo, nagawa ng Ama mo sa matibay mong pagtitiwala sa Kanya. Kaya kayong lahat, manalig, manampalataya na ang Diyos ay buhay. Ang Kristo ay may gagawin sa buhay mo tao. Sa pamamagitan ng Espiritong taglay noon, ngayon at magpakailanman. Sapagkat ang Diyos Ama ay Alpha at Omega, mula sa simula ng buhay ng tao sa lupa hanggang wakas ng kanyang buhay na pinahiram sa ibabaw ng lupa. Mahal na mahal ko kayo, sa tuwin na ito ang namnamin at inyong damhin, nang sa gayon, hindi kayo mga lumbay, kundi kayo'y masyahan, magalak at umasa sa buhay. May Sabado pa. Kaya, hoy, ng paa, oh. May runang Ama na wala kayo. Kaya, umasa ka sa buhay mo'y siya ang iyong tanggapin at tuwirang alalahanin. Sa iyong pighati, aaliwin ka sa iyong pagkukulang, pupunuan ka sa iyong kahinaan, palalakasin kang tuwiran. Kaya sambitin ang banal niyang pangalan, na sa iyo ay tuwirang pinakilala. Kaya anak niyang minamahal, ikaw ay lumaban sa iyong buhay, di ka iiwan. Ama sa iyo'y nagbabantay. O, buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong taglayang galak sa puso nyo. Ang liwanag. Wala na pong bendisyon, ha?